Hindi ho kayo magsisisi. Tandaan nyo, sa akin ho, huling bugso ng aking hininga, ibubuhos ko para sa inyo. Kung ako po'y mawawala na dito sa mundo, ito po ang kahuli-hulihang gusto kong magawa. Ang maibuhos ko ang natitirang buhay ko para sa sambayan ng Pilipino. Advokasya, gusto ko pong ipagpatuloy ang naiwan ng laban ni Tatay Digong. Labanan ng korupsyon, kriminalidad, at ang salot ng droga. Gusto ko pong manumbalik ang tiwala nyo na makakauwi ang inyong mga anak na ligtas, hindi makikidnap, hindi marerape, hindi mapapatay. Tayong lahat! Mr. Efectivo, ang kuya natin sa Senado. Magandang! Ating senador, Senador Ipe, Mr. Efectivo, Mr. Efectivo, tatampi natin sa Senado. Magandang gabi po sa ating lahat. Parapatin niyo po sa Ilocano. Amok mag-Ilocano. Basit laing, alam ko iba ang salita niyo dito. Pero alam ko maintindihan niyo. Naimbag nga rabiyo, amen, apo. Idol! Kamusta po kayo, mga Aldan? Alam niyo po, unang-una ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. At nakarating ako dito ngayong gabi. Actually, kanina pa ho ako dito, nagmo-motorcade. Pangalawa po, nagpapasalamat ako sa sariling inyo kay Atty. Raul Lambino. Ang hina naman. Atty. Raul Lambino. Konti pa. Atty. Raul Lambino. Yan ang mga kababayan niya. Ganyan dapat. Mahal na mahal kayo ng taong ito. At ang respeto ko po dito'y napakataas. Alam niyo kung bakit? Kinukuha siya ng kabila. Hindi niya kami iniwanan. Ang tiga Magaldan ay merong isang salita. Yan po si Atty. Raul Lambino. Kandidato ni Tatay Digong. Mahal niyo si Tatay Digong? Yes! Totoo? Yes! Mahal na mahal ni Tatay Digong ng Pilipino. Kaya nga po siya ang kahit kailan hindi niya tayo pinabayaan. Sabi niya, hindi ko man kayo napaligaya, pero ginawa ko naman komportable ang inyong mga buhay. Tama? Mali? Ngayon, komportable ba ang buhay niyo? Hindi! Gusto niyo bang maging komportable muli ang buhay niyo? Kung may tiwala kayo kay Tatay Digong, edi meron din po kayong Duterte. Mahina na naman. Kung may tiwala po kayo kay wala din po kayo sa Duterte. Ito, hindi kami
kung wala siyang tiwala sa aming 10. Kami ang pinili niya dahil alam niya na kapag kami pinanalo ng Panginoon at pinanalo niyo kami, masisiguro niyang maipagpapatuloy namin lahat ang kanyang naiwanang laban para sa sambayan ng Pilipino. Tatay Digong, sana umaabot kami sa iyo dyan sa Hague para malaman mo lang kung gaano ka namin kamahal, kung gaano ka namin namimiss. Ang Duterte po, sa pangunguna ng 2 re-electionist namin na matibay dahil sa lahat po ng survey, number 1 at number 2. Si Mr. Malasakit ng tanging bisyo ay mag-Senator. Sino po? Senator? Kanyang bisyo. Itaganyo sa bato, ipagpapatayan kayo. Sino siya? Salita kanina, kinantahan pa kayo. Galing kumanta, no? Di ba? Magaling ng tao, magaling ng leader, magaling ng senador, magaling pang kumanta, nakakainggit. Ha? Sample! Mamaya na yan. Ako nga, may surprise. Baka magulat pa kayo sa sorpresa ko sa inyo. Gusto hindi ako marites. Si Richard Matt. Alam nyo, tinitira kami. Inutusan lang daw kami. Ay, totoo naman yun. Bumibili naman kami ng suka. At ibinibigay namin para sumarap naman ang ulam nila. Hindi po kami madamot. Po namin, gumanda ang kinabukasan ng inyong mga anak. Ang gusto po namin, hindi manatiling mahihirap ang pinakamahihirap na Pilipino. Mali ba yun o tama? Tama bang magpapabudol pa ba kayo ulit? O tatanungin ko kayo. Kabundok, bumaba ng bundok. Kinantahan pa kayo 3 beses. Boboto nyo? Galing sa puso. Boboto nyo? Jimmy Bondo! Ano? Alam nga, sir. Natatandaan talaga. Hindi tiga Pangasinan yun. Siya po'y Ilonggo. Si Atty. J.P. Hinlo. Seryosong gustong makapaglingkod ng Pilipino. Bibigyan nyo totoo. Maniwala sa inyo.
Yung isa pang nagsalita dito kanina, para sa akin, pinakamagaling na mambabatas ngayon ay maging kalibre. Iboboto nyo? Yun, totoo! Galing sa puso? Ako maniwala sa inyo. Isa pa, maisog, abogado rin. Diretsyon kung tumayo. Guwapo din. Matapang din. Atty. Vic Rodriguez. Boboto nyo? Ano numero? Ha? Parati nila akong inaapi. Yung kabila. Ano daw ba gagawin ko sa Senado? Hindi naman ako abogado. Eh, puro abogado yung pinakilala ko sa inyo, di ba? Oh, ano pa ang ikaka-nervous ko? Eh, lahat ito, magagaling na abogado. Pinagmamalaki ko. Yung sariling inyo nga eh. Si Raul Lambino, international lawyer. Oh, proud ba kayo kay Raul Lambino? Ako, proud ako sa kanya. Proud ba kayo kay Atty. Raul Lambino? Ang tanong ko ngayon sa inyo, boboto nyo? Ang hina naman. Pwede ba, iboboto nyo ba si Raul Lambino? Kung nakita nyo, ang tatatag ng mga abogado kong kasama, tapos binibira pa ako? Ako hindi doktor. Pero ako, may kasamang doktor sa PDP laban senatorial sa Duterte. Nagsalita dito kanina. About lintik, nagsayaw pa. Sila ba may doktor? Sila walang doktor. Ako mayroong kasamang doktor. Lamang na naman ako. Dr. Richard Mata. Number? Boboto niya? Boboto niya? Brother, binobola mo ko. Boboto mo. Ikaw, yung nakakamiseta at saka sombrero. Boboto mo. Si Richard Mata, boboto mo. Gusto ko, iboto mo. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kaya lang gustong maging senador talaga niyang taong yan dahil gusto niyang gumamot ng pinakamahihirap na mahirap na libre, walang babayaran. Boboto niyo si Richard Mata? Yes! Magalitan! Yes! Gusto ko marinig! Oh, nakita mo na, Richard Mata, kung nasan ka man. Nandito ka pa! Halika dito! Halika dito! Umakyat ka rito! Umakyat ka rito! Yan ang gusto ko sa iyo, di mo ako iniiwanan eh. Halika dito! Richard Mata! Ang gusto lang dito, gumamot ng libre sa pinakamahihirap na mahirap. Gusto nyo, ayaw nyo. Panalo ka na. Panalo ka na. Okay. Palakpakan nyo, Richard Mata. Oh, wala silang doktor. Sila ba meron tigapagdasal? Ha! Wala sila dyan! Ako meron. Sino nagdarasal para sa amin at para sa sambayanang Pilipino? Sino? Sino? Pastor Apollo? Walang tigil po sa pagdarasal yan. Kaya po kaming lahat ay malakas. Kaya po kaming lahat
ay hindi napapagod dahil sa pagdadasal niya para sa amin at sa pagdarasal niya para sa ating inang bayang Pilipinas. Ano numero ni Pastor Apollo Kibuloy? 50! Boboto niyo? Totoo? Totoo? Ano ba to? Naiinggit tuloy ako. Lahat sila iboboto nyo. Pati ikaw. Paano naman ako? Ako ba iboboto nyo? Ito ang tandaan ninyo. Ito ang aking last hurrah. Nagawa ko na lahat sa buhay ko. Nang dahil sa inyo, naging superstar ako. Nang dahil sa inyo, naging box office ako. Box office king. Nang dahil sa inyo, pinagbutihan ko. 27 beses ako nanalong best actor para sa inyo. At ito lamang gabing ito ang aking pagkakataon upang makapagpasalamat sa suportang ibinigay nyo sa akin noon. Maraming salamat po. Ngayon, Magaldan, ito ang huling bugso ng aking buhay. At gusto kong ibuhos sa paglilingkod at pagbibigay ng tamang serbisyo sa sambayanang Pilipino. Tutulungan niyo po ba ako? Magaldan! Alam kong mahal niyo ang ating bansa. Pwede ba ako makiusap sa inyo lahat? Iboto nyo